I'm on California King Bed, baby! Tara na, sama kayo! Let's go to San Francisco, California! First ever solo trip ko to, as in. Kasi sabi nila, kailangan matry mo talaga yung solo travel. So, ang napili ko is tong California. Pero sobrang maulan daw ata dun. Ako ngayon! Driver for the day! Thank you so much, Karen! Back! Say hi! The boarding door is now closed. Ang laki ng airport nila. Parang kailangan ko muna umihi. Ihi muna tayo. Hello guys! So, mag-u-Uber tayo papunta sa hotel. So, nandito tayo ngayon sa Terminal 1 at i-guide ka nung app kung saan ka pupuntang garage. So, nandito tayo sa Terminal 1 B7 at hinihintay natin yung Uber driver ko. Yung Lyft driver pala, ano ba? Yung Lyft driver ko is si Marty. Alam nyo, nagkamali pa ako eh. Sumakay lang ako doon sa isa. Sabi nga siya daw si Marty. Buti na lang kinonfirm ko yung location. Hindi daw siya hindi sana ako napadpad dito. Make sure guys, mga box, na i-confirm yung pangalan ng Lyft driver nyo at yung plate number. Tapos i-confirm nyo kung saan niya kayo dadalhin. Hi, are you Marty? Okay, Joanne, how are you? Yeah, thank you. I'm good. So, can you confirm it? It's Holiday Inn, right? Holiday. Mga box, we did it! We're here at San Francisco! Woo! So, kung magpupunta kayo, first time solo travel kayo dito sa San Francisco, I highly recommend tong Holiday Inn Golden Gate Bridge. Nandito siya sa Venice, so central yung location at safe. Kailangan maka $300 lang tayo, 100 per day. Yun yung goal or less. So, nandito tayo ngayon sa first nating kakainan. Titingnan natin kung mataas yung cost of living. Tempura tsaka corn dog, nasa $15 lang. Oh, no! Hello mga box, grabe diba aliw yung ano nila, yung supermarket nila. So tamang-tama kung tourist ka, is hindi ka na problema kung paano ka magluluto. Lalo na sa mga hotel na kagaya nito is wala silang kitchen. So hindi ka na mag-iisip, punta ka na lang, tas ang lapit pa, tatawid ka lang. Ito na pala yung lumagpas po tayo. Tsaka safe tong hotel na to, mga box, kasi yung pag-ooperate pala ng elevator is hindi ka na agad-agad makakapindot. Kailangan mo yung access card. Nice! Well, I'm back at the hotel at magre-ready na ako, mag-shower. Magbe-beauty rest para tomorrow is meron tayong lakas at hindi tayo hulas. Char! Grabe mga box, yung mga ano nila dito, daan dito sa California. Pa-uphill lahat. Oh my God. Workout workout galore. Lahat uphill. Pagod. This is how they park in San Francisco. Look.
ito yung Chinatown nila dito sa California. So, yung bus is babalik siya 45 minutes after. So, 1:20 dapat nakabalik na tayo doon. Ano kayong masarap kainin dito? Ang mahirap lang mga box kapag mag-isa ka, walang taga-picture sa'yo. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa famous dim sum house. So ang haba ng pila, as you can see. Yung in-order ko guys is shrimp dumpling, shrimp noodles, bake, barbecue bun, and custard cake. Nilagyan ko na ng sauce. Harap. Buo yung shrimp niya sa loob guys, oh. Buo. Okay. Okay. Harap. Sarap. Kaya pala pinipilahan. Masarap. So kung pupunta kayo dito sa Chinatown, San Francisco, dedire-diretsuhin nyo lang siya. 9 minutes walk. Tapos kakaliwa kayo sa Jackson Street. So makikita nyo na yun. Kung sino yung pinipilahan doon, yun na yung House of Dim Sum. Crunchy outside, tapos sobrang soft and creamy inside. Busog na busog ka na sa $10. So kung nandito ka sa San Francisco, go na here! Okay mga bak, so nandito tayo ngayon sa Chase Center. Ito yung pinakamalaki or ito yung pinagdadausan ng NBA game dito sa San Francisco, California. As you can see guys, sobrang daming tao. Alay mga bak, sa maglalaban ngayon is Golden State Warrior versus Spurs. Kaya siguro sobrang dami ring tao. Dami ko nakikita mga Pilipino, mga baks. So, kailangan pa natin ng maraming picture. Wala pa akong masyadong magandang picture. So, maghanap tayo ng magpipicture sa atin. Ang daming tao. 5:30 pa yung laban. 4:30 pa lang ngayon. Pero ang dami ng tao kasi nakapila na sila. Isa sa mga bucket list ko guys sa makapanood ng NBA. Kahit saan. NBA game. So, natupad na yung isa nating bucket list. Hello guys! I'm back na here at the hotel at buong araw akong wala. Alam nyo guys, actually, ngayon ko lang naranasan mag-commute or mag-bus dito pa sa San Francisco. Alam nyo, tagal ko sa Canada pero never ako nag-commute kasi nga takot ako sa downtown and everywhere. Tatanungin nyo kung ano yung gamit ko, kung coins ba. Nag-download lang ako ng Clipper. Ida-download mo lang yan sa app, sa Apple meron. Tapos, lo-loadan mo siya kung magkano yung gusto mong i-load. So, ang niload ko lang is $20. Meron pa ako natitirang $12.50. $3 lang ang every time. Kung saan ka pupunta, $3 lang yun. Ganda ba yung cup ko? Dito sa San Francisco is very, very amazing at accessible yung transportation nila. So, lahat ng mga tourist destination is mapupuntahan mo gamit yung bus. Medyo pagod ako, parang yung lalamunan ko na ano nyo ba? Na-extra nyo ba? Hello mga bak! So, in today's video, pupunta tayo sa Fisherman's Wharf gamit yung bus nila. So, huwag kayong tatanga-tanga. So, titingnan nyo lang sa Google kung anong bus number and of course, dapat meron siyang nakalagay kung saan siya papunta. So, pupunta natin is Fisherman's Wharf, bus number 49 and North Van Ness. Dapat yung nakalagay dun sa bus. And then, punta tayo doon, sakay tayo ng cable car, yung pinakasikat nilang cable car. Sakyan natin yon mga baks. Gustong-gusto ko yung masakyan eh. Isa yun sa mga bucket list ko, kailangan magawa natin bago tayo bumora bukas pabalik sa Indiana.
So, as you can see guys, ayan, meron silang designated na bus station. Yung pula na yan, makikita nyo yan, is hindi pwedeng dumaan ng ibang mga sasakyan dyan. Bus lang dapat ang pwedeng dumaan dyan, okay? Teritoryo nila yan. Punta tayo sa Lombard Street. Kain tayo ng famous nilang clam chowder. So, mamaya pa daw yung bus papuntang Fisherman's Wharf. 20 minutes pa. Eh, di naglakad na lang ako. Yung lakad is 16 minutes lang. So, nakita ko tong Ghirardelli Chocolate Factory nila dito sa 7th Avenue. Bay Street, California. So, pasukin natin, di ba? Okay guys, sobrang daming tao. Ang haba ng pila at sayang yung oras ko. So, hindi na. Since Jetta din tayo, wag na nating itry. Okay? Tsaka, ang dami ko pang busog na busog pa ako. Sorry, next time ko na kayo iti-treat ng chocolate, okay? Pero at least napuntahan natin tong Ghirardelli Chocolate Experience. Oh my God, ang ganda. Yeah. Woo! So, mga baks, this train or cable car, whatsoever they call it, they have to manually reverse it because this thing cannot reverse by itself. Right, friends? New friends? Unahan ako, syempre sasabit tayo kasi ito daw yung ito yung uso ngayon, pasabit-sabit, char. Dati jeep lang ang sinasabitan ko, ngayon cable car na ng San Francisco. Char. Mga baks, nandito na tayo sa Lombard Street. This is the famous Crook Road dito sa San Francisco. Sabi nila ito daw yung pinaka-crookest. Bang tayong taxi. Taxi! Ayaw, di ba? Okay mga baks, nakita nyo na yung kapatid nyo. So balik na tayo, kain tayo ng clam chowder. This is a must try food kapag nandito ka sa San Francisco, California. Let's see kung mababa. Din ako. Tikman na natin. Sobrang creamy, mga baks. At ang init. Oh my God, ang sarap. Nasa loob siya lang. Tingnan niyo yung sardro. Ang laki. $14. Siyempre, kailangan isaw-saw natin, di ba? The best. Kailangan lang mga box matibay ang ngipin nyo. Sarap.
Yung sour talaga yun, medyo maasim. Ang init, tamang-tama sa malamig na panahon. Ang lamig-lamig pa naman. Tapos nakapalda ako. Eh bakit ba? 10/10. Highly recommend it. Hello mga bak, so nandito tayo ngayon sa Chinatown at eto na nga, nandito tayo sa pinipilahan dito, yung Fortune Cookie Factory, kung saan pwede mong gawin yung sarili mong fortune. So syempre, kailangan pumunta ako dito kasi kailangan ko nang matupad yung gusto kong mangyari ngayong taon na to. At binigyan ko din yung mga friends ko, sinulatan ko rin sila ng kanilang mga kapalaran. Maganda ring pasalubong to mga baks. Kung nandito kayo sa San Francisco, is ito ang cheapest way or na magugustuhan nila as in. So, $2 per cookie. Pwede mong isulat yung kapalaran nila. Matutuwa sila, makakain nila. Nagagaling pa dito sa San Francisco, di ba? Ganda! Oh my God, we did it mga baks. Kaya nating mag-commute mga baks. I'm so proud of you. Sabihin nyo yan sa akin. What? I'm so proud of you. Hello mga baks. So nandito na tayo ngayon sa Chicago at nakabalik na ako. Reality is, I'm back to reality. Oh, so family. Oh, so, nga pala, may natira tayo sa budget natin na 300 for 4 days. May natira tayong 150. O, di ba? Social. So, ang tip ko sa inyo guys, kapag solo trip kayo, is kailangan malapit yung hotel nyo. Centrally located siya sa lahat ng mga pupuntahan nyo para at least easily accessible talaga siya sa lahat. So, ang ginawa ko lang is bus lang ako everyday. Kasi nga naman mga baks, compare nyo yung i-compare nyo yung bus sa Lyft or yung Uber. Ang Lyft is one way is $50. Oh my God. So ayun, parang ang naging budget ko lang sa lahat ng pamasahe ko is parang $30 lang sa buong 4 days na yun. Ang dami ko na napuntahan at nakatipid pa tayo. Imbes na ilagay nyo sa Lyft, ay ipangkain nyo na lang, di ba? Sobrang magiging busog pa kayo, tsaka sobrang magiging worth it yung trip nyo kasi nga may extra kayong money. So, di ba? Ang saya. Ang pinaka-tip lang is, huwag ka masyadong magpapalata na hindi ka talaga taga doon. So, parang learn to blend in, di ba? So, parang kung gagawin sila, kunyari umarte ka rin, gagawin ko. Kunyari, high ka din. Mga ganun lang. Tsaka, parang mind your own business. Huwag mo silang masyadong tingnan, huwag mo silang masyadong titigan kasi nga, doon nga sa San Francisco is talagang legal sa kanila yung yung drugs. Legal sa kanila magpalitan ng drugs. Huwag mo lang silang papansinin at huwag mo lang silang tititigan is I think magiging okay ka. Tsaka lakasan lang ng loob. May mga nakilala ko, marami akong mga nakilalang tao, nag-enjoy ako. At masasabi ko na kaya ko, alam mo yun, sobrang sarap, sobrang fulfilled sa pakiramdam, fulfilling sa pakiramdam. Kasi, kunyari magpapapicture ka, di ba? Sa umpisa medyo nahihiya ka eh. Sa umpisa nahihiya ka, parang oh my God, parang ang hirap namang i-approach to para sa picture. Parang natatakot akong i-approach siya para sa picture. Pero hindi, parang lakasan lang talaga ng loob. Kasi they don't mind. They don't mind na ask mo sila na mag-take ng picture sa'yo. So, ang pinaka-tip ko is maghanap ka ng mga tao na mag-isa or mga group na gusto nila ng picture, nagkakain sila, nagsiselfie sila. Ibig sabihin, gusto nila ng group picture. So, i-approach mo sila if they want to have their picture taken. And as a payback is, pipicturean ka rin nila. So, I'm so lucky kasi nung nandun ako sa bridge, sa Golden Gate Bridge, syempre diba yun talaga yung pinaka-goal natin is magkaroon tayo ng the best picture ever sa Golden Gate Bridge, kung ano yung dahilan kung ba't ka nagpunta doon, kailangan mo magkaroon ng magandang picture. Kung hindi, parang baliwala, I need a refund. Pero sobrang lucky ako kasi nga, yung na-approach ko is photographer pala siya. So, shout out to Danny. Thank you so much, Danny, for
making my trip to San Francisco so memorable. Thank you kasi ang ganda ng mga pictures. So ayun, nagkataon na siya yung na-approach ko at nandun siya at naghihintay lang siya ng sunset para mapicturean nga yung bridge kasi nga talagang ang hobby nga yung photography. Kaya ayun nga mga bak, so kaya nyo, kung nakaya ko, kaya nyo, kaya kung ako sa inyo, go na kung matagal na kayong matagal nyo nang iniisip na mag-solo travel, this is the sign. This is the sign for you to do it. I am daring you. I am giving you this challenge to do solo travel at I'm sure mababago ang buhay mo. Life-changing experience. Kasi kaya mo, nakaya mo. Okay mga baks, so nag-enjoy ako in total at naka 150 lang tayo. I hope na nag-enjoy din kayo at naging motivation tong vlog ko na to para makita ko rin na sobrang nakaya nyo rin na mag-solo travel, to more travel, mga baks. Cheers to your mental health. Don't forget to hit that like button, share and subscribe. Thank you mga baks. I'll see you again next time. See ya. Bye-bye.